Isang magandang araw po sa inyong lahat. Mahilig ka ba sa musika? Ako? Oo naman! Hindi maikakaila na bahagi ng buhay ko ang musika. Maging sa tahanan, sa school o sa simbahan, hindi ito nawawala. Dahil dito, masasabi kong malaki ang naging impluwensya nito sa aking buhay. Napapakinggan mo man ito o ikaw mismo ang gumagawa, hindi talaga maiiwasang mahumaling sa mensaheng dala ng bawat nota at salita nito. Maraming uri ng awitin sa ating panahon ngayon. Merong rock, ballad, R&B, hip-hop, at napakarami pang iba. Lahat ay may kani-kaniyang mensahe na nais iparating. Maaring tungkol sa puso, sa pagkakaibigan, pagmamahal sa bayan, opinyon o di kaya'y mga prinsipyo. Ngunit sa dami ng mga mapagpipilian nating uri ng musika, natanong na ba natin sa ating sarili, mayroon pa ba kayang mga awitin na magbibigay pag-asa at kabuluhan sa ating buhay? Yun bang makakapagpalapit sa atin sa Diyos at magpapakilala ng Kanyang kabutihan at pagmamahal sa atin? Kung yan ang hanap mo, tamang-tama. Samahan mo ako at sama-sama nating pakinggan ang mga awitin na tunay na magdadala sa bawat isa sa atin ng mensahe ng Diyos. At hindi lang yan, meron ding mga kwento ng mga buhay na magbibigay inspirasyon sa ating relasyon sa Diyos. Kaya dyan lamang po kayo. Be inspired, listen, and be blessed with songs and stories that have changed lives and might change yours too. Music for His glory. Si Tatay Felix ay isang visual artist, ngunit ang kanyang creativity ay nagamit ng Panginoon upang siya ay makalikha ng mga awitin na papuri sa Kanya. Tunghayan natin ang kwento ni Tatay Felix. Ako po ay si Felix Amuncio, isang visual artist. Ako po, nung maliit pa, kaya nagkakaroon ng hilig sa pag-awit. Ano po, kasi doon po kami sa amin pong iglesia, habang lumalago yung aming church, ay nagkakaroon kami ng mga plano, lalo na sa mga kabataan. Isa ako doon sa mga kabataan na yun na medyo humilig doon sa pagkanta, lalo na sa mga awitin para sa Panginoon. Hanggang sa napansin ko na mayroon akong talento na gumawa ng isang awitin. Sa pagsusulat ko ng mga kanta po, ako po ay nanalangin sa Panginoon at sa pamagitan ng patnubay ng banal na Espiritu ay pinagkalooban niya ako na masulat ko yung mga kanta. At yun po ay ang inspirasyon ko po sa buhay ko, kung bakit po ako nakagawa ng mga kanta. Yun po ay sa Panginoon, sapagkat malaki ang pasasalamat ko sa Kanya. Sa lahat ng mga suliranin ko, sa lahat ng mga pagtatagumpay o sa mga pagpapala, ay pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Sa lahat ng mga awitin na aking nasulat, ang pinakapaborito ko sa lahat ay yung Ikaw, sapagkat yung nilalaman kasi nito ay napakahalaga sa akin. Sapagkat sa laman ng kanta, lalo na doon sa koro, sinasabi doon na ikaw lamang ang Panginoon sa buhay ko. Nakikita ko
na sa aking sarili ay ang Panginoon lamang, sapagkat siya rin ang may-ari ng aking buhay. Yung kanyang pagkapako sa krus, yung kanyang buhay na inalay upang tayo ay maligtas mula sa kasalanan. Yung kanya pong mga pagmamahal, yung mga hinihiling natin, yung mga pagpatawad sa lahat nating mga pagkakasala. Kaya sa aking mga awitin na nilikha ay napaloob doon, marami na nagpapakilala na sa ating Panginoong Hesus. Ang kanyang pag-ibig, isa yan ang pinaka mahalaga at karaniwan na ginagamit ko sa pagsusulat ng mga awitin. Kaya ako po patuloy na gumagawa ng mga awitin sapagkat yun po ay bilang pasasalamat ko sa Panginoon. Hanggang may buhay ako po ay maglilingkod sa Panginoon. Kaya sinabi kong ikaw, sapagkat sa Panginoon lang, siya lang, at walang ibang paglingkuran ko sa aking buhay. Ang pag-ibig mo'y dakila at wagas, walang makakapantay sa iyong pagmamahal. Ang pag-ibig mong tunay at walang hanggan, yan si Jesus sa aking buong buhay. Ikaw lamang ang Panginoon sa buhay ko. Ikaw ang may tagda sa buhay ko. Hirap lamang ang buhay ko at buong puso ay maglilingkod para sa'yo, pagkat ikaw lang ang may-ari nito. Araw-araw ay hindi ako mangangamba, dahil ang pag-ibig mo'y aking nadarama. Ang buhay ko'y nagkaroon ng liwanag, dahil sa'yo ako ay may pag-asa. Ikaw lamang ang Panginoon sa buhay ko. Ikaw ang may tagda sa buhay ko. Hirap lamang ang buhay ko.
gusto